Hi Pisces, this is Jav. Welcome po sa ating channel. By the way Pisces, this is your Timeless Gabay Tarot reading. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang, tandaan. Pisces, ito po ay general reading. Mga parating pa po para kay Pisces. Pisces, maging matatag po kung ano man itong naranasan mong challenge, obstacle, struggle. Maging matatag po kayo kasi magiging maayos na po. Yes, nakikita ko dito magiging maayos. Kailangan mong maging matatag. Nakikita ko rin dito na may pag-uusap sa long-lasting. Nagkaroon ng stability, pwedeng sa emotion to or sa mga ginagawa mo dyan, pwede din sa bagay, pwedeng sa financial. At nakikita ko rin dito na objective reach with effort and sacrifice. May pag-uusap po tungkol sa hometown. Pisces, nakikita ko kasi dito, ang unang nakita ko dito, nagbigay ng advice yung cord. Ang sabi kasi na huwag ka mag-spend time sa mga taong, kumbaga, ninanakaw yung peace of mind mo. Ano po iyan, Miss Jav? Pwedeng energy vampire nga ang tawag nito. Example, toxic siyang magsalita, mga ginagawa. Oo, kahit hindi man direct sa'yo, naapektuhan ka. Siyempre, toxicity. Pero din, ginugulo ka. Ginugulo yung desisyon mo, ideas or plano na pansin mo to sa sarili mo na nangihina ka kung andyan siya, kung nagsasalita siya, the way siya kumbaga, pinapakita niya yung totoong ugali, toxicity. Nangihina ka. So, pwedeng mga tao to na they are stealing your peace of mind. Ang sabi ng yung card dito na wag magalit sana kung pwede, kung gusto mo, ang gawin mo is wag kang mag-spend time sa kanila. Paano Miss Jav kung kasama ko sila parate? Put limitation, wag kang magpa-apekto sa mga ginagawa or sa mga sinasabi niya. As long nakilala mo yung sarili mo, na totoo kasi yung sarili, mabuti kang tao, mabuti kang tao sa kapwa mo. Wala namang dapat worry, kumbaga. Oo, basta mag-focus kayo sa makontrol nyo in order to find peace. Hindi ito lumabas para ipaalala sa'yo, Pisces, may taong hindi totoo sa'yo. Hindi lang po. Kundi, sinasabi ng yung card dito na kailangan mong gumawa ng paraan para hindi ka maapektuhan sa kanilang energy, sa mga ginagawa nila, sa mga sinasabi nila. Okay? Lumabas to para bigyan ka ng mensahe na maging maingat, put limitation, put boundaries. Kung kaya mong kausapin, then go ahead. Basta, tulungan mo po yung sarili mo, para ma-overcome mo itong mga concern mo. Kasi most likely, yung concern mo is sa mga taong hindi totoo sa iyo. Okay? Kung ano man yung mga gusto mong paraan para sa ikakabuti na yung sarili sa kapwa mo, then go ahead. Basta mabuti siya. Wag lang, kumbaga, kung nakikita ko kasi dito kung naging masama siya sa iyo, naging masama ka din, na hindi naman, which is hindi naman ikaw ganyan, Pisces. Bakit ka i-question yourself, bakit ka magiging masama nang dahil sa treatment niya, 'di ba? Hindi naman yan, hindi mo deserve yan.
Kumbaga Pisces, mas deserve mo yung mga taong naniniwala sa iyo. So doon ka mag-focus. Huwag ka mag-focus sa kanila. Itong mensahe na ito is gabay. Depende na to sa inyo kasi buhay niyo po yan kung gusto niyo po kung okay sa inyo. So, sinabi ng card niyo dito ha, no, do not spend time sa mga taong hindi totoo sa iyo kasi nakaka-drain nga ng energy, hindi yan nakakatulong sa iyo. Doon ka mag-focus sa mga naniniwala sa iyo. Kung wala man, Miss Jo, wala na namang naniniwala sa akin kasi puro ganito sila kan, na hindi totoo sa akin. Di maniwala ka sa sarili mo. Pisces, as long wala kang tinatapakan na tao, good yan. Si universe nang bahala sa kanila. Basta wag lang gumante, wag mong pahirapan yung sarili mo na dahil sa mga ginagawa nila. Marirealize mo yan, Pisces eh. Basta tanungin mo yung sarili mo. Deserve ko bang mag-suffer na dahil sa mga ginagawa nila? Di ba hindi? Deserve ko bang maging masama din kasi masama sila sa akin? Di ba hindi? Lumabas to, sinabi ng court, show your kindness pa rin. Do not take revenge, huwag kang ma-disappoint, huwag kang mag-respond sa kanilang negativity. Instead, ipakita mo sa kanila kung gaano ka totoong tao, mabuting tao. Okay, Pisces? Mahaba tong mensahe na to kasi dalawang card kasi nagsabi eh, na may taong hindi totoo sa'yo. Pwedeng cheater din to. Pwedeng magnanakaw. Ang kanina is magnanakaw ng energy, di ba? Oo. Pwede din literal magnanakaw to. So, maging maingat. Ingatan din Pisces, baka may misplace kayo, yung valuable things nyo. Again, hindi kayo tinatakot ng cards nyo. Iklaro ko lang, pinapaalala lang kayo. Okay? So, kung may huwag nyong basa-basa lang ilagay sa isang, sa isang sulok, sa isang table. Basta i-keep nyo ng maayos. Hindi lang kasi to sa sa stealing energy, kundi stealing energy, stealing peace of mind, kundi pwedeng sa gamit din po ito. Na something or someone taken away. Nakikita ko naman dito yung taong hindi totoo sa iyo, nagkaroon ka ng loss of connection. Kasi hindi siya naging honest sa iyo eh. Nag-take advantage. Ayan. So, dapat lang i-cut off mo. Nakikita ko kasi dito na ilang beses na ginagawa to. So, kasi kung ilang beses na kasi, kailangan mong ma-realize na yan. Kailangan mong magdesisyon. Kasi kung paulit-ulit, walang growth kasi mangyayari, lalo na sa sarili mo. O, kasi inaabuso ka eh. Okay? Pero depende to sa iyo ha. Kung gusto mo, then go ahead. Kung ayaw mo, then okay lang. Kasi at the end of the day, kayo talaga yung mag-decide. Okay? So, walang enemy dyan. Miss Jo, wala naman eh. Walang enemy. Mas mabuti. Okay, pero most of you, nagkikita ko talaga dito na may taong concern mo na, like, na-realize mo na, ano tawag dito? Hindi talaga kami magkakasundo. Like, opposite talaga yung ideas namin. Kontra talaga kami sa isa't isa. Lumabas tong mga cards na ito, pinapaalala sa iyo na ikaw naman yung mag-control sa iyong sarili eh. Huwag mong hayaan na kontrolin ka nila. Alamin mo lang kung bakit sila oppose. Like, bakit kontra? Bakit ganito? Ano yung specific dahilan nila? Kung wala silang mabigay, alam mo na yan kung ano. Maaring inggit or selos lang yan. Okay? So, sinabi ng card dito, hindi kailangan magalit kasi nakaka-drain yan, makaka-create kasi ng blockages niyan. Instead, i-pray mo. I-pray mo tong taong ito. Kasi this person, sinabi sa akin, this person is hindi niya talaga kayo kaaway. Kumbaga,
kaaway nila yung sarili nila. So, kailangan nilang tulong. Hindi nila ma-realize to, I think. Hindi nila na-realize to na ganito sila sa kapwa nila, na ganito sila sa sarili nila. Kailangan nito ng pray. I-pray nyo siya kay God. I-state mo yung full name niya, i-pray. Isuko mo siya kay God. Diba? Instead na magalit ka, nag-spend ka na ng time niyan. Why not yung time mo i-spend mo sa mga nakakabuti sa iyo? Okay? Isuko mo siya kay God, state mo yung full name niya, tapos hingi ka ng divine assistance na ma-overcome mo ito. Siyempre, tulungan mo din yung sarili mo. Okay? Kasi nakikita ko talaga dito na some of you naapektuhan, nagkaroon ng doubt, fear, hesitation, na-trigger talaga yung weakness nyo. Dahil sa rivalry, competition, enemy, nag-aabuso, ayan. Nakaka-disappoint pero you have to move forward kasi choice nila yan. Hindi mo choice na maging masama sila. Hindi mo yan kasalanan. Kumbaga, it might be hindi lang sila marunong or hindi pa nila nakita yung peace of mind na hinahanap nila. So, kailangan talaga ng prayer niyan. Para si God nang bahala sa kanila. Tapos ikaw, mag-focus ka sa mga pinapagawa ni God sa'yo para ipagyaman yung mga blessings na binigay niya sa'yo. Kaya malalaman mo to, mas may malalaman ka sa kanya kasi may sekreto dito, mas may malalaman ka sa kanya. Like, ito pa pala yung, hindi lang pala selos yung ginagawa niya, ito pa pala yung mga ginagawa niya. Sekretong nabulgar, yan. Pero kung kaya mo siyang kausapin, then go ahead. Kung gusto niyo talaga magkasundo kayo, then go ahead. Kung hindi talaga kaya, paulit-ulit na lang mga mischief, ilang years na, ayaw niya pa rin, we can't control everyone. Tandaan natin yan, Pisces. Okay? Na, hindi masamang magbigay ng hope, na magbigay ka ng hope and pray na darating din ang panahon na magkakasundo kayo. Okay? Basta balik ka dito sa sarili mo. Mag-focus ka sa iyong sarili, mag-focus ka sa inner peace mo, mag-focus ka sa makontrol mo, mag-focus ka sa mga taong naniniwala sa iyo. Huwag mo nang pahirapan yung sarili mo. Tulungan. Tulungan mo yung sarili mo, Pisces. Okay? Pisces, may hinihintay ka. May expect ka dito, oh. Something or someone new on the way. Huwag kayong mainip, Pisces, ha? Nakikita ko talaga dito na iinip kayo. Dahil sa nainip kayo, na-trigger yung anxiety nyo. Huwag nyong ayaan kasi ang hirap ng anxiety na iyan. So, another card na naman nagsabi dito, tulungan mo yung sarili mo. Make it balance. Kung naiinip ka, make yourself busy. Habang, di ba, minsan pag busy tayo, hindi natin na nakalan, dumating na pala yung hinihintay natin. So, make yourself busy para sikapin yung hindi matrigger yung anxiety nyo. Sobrang expectation kasi to eh. Pero darating naman po ito. Huwag kayong mag-alala. Actually, 3 card mo mismo nagsabi dito na may taong hindi totoo sa'yo. Ano to eh, extremely green-eyed monster. Extremely ang green-eyed monster ha. Yung energy vampire. Na nadadrain ka talaga sa kanyang energy, sa kanyang presence. Ayan. Okay, so lumabas to hindi sa pinapa-remind ka or pinapaalala sa iyo, kundi kailangan mo nang bigyan ng aksyon. Hindi mo deserve talagang maapektuhan. Hindi mo deserve na magalit kasi ang galit talagang masakit ang ulo din, 'di ba? Masakit ang ulo niyan. Nakakasakit ng ulo. Kaya nga ako pag galit ako, gusto kong ako lang. Kasi ayaw ko talagang magalit ako. Oo. Talagang ginagawa ko yung mga bagay na para mawala yung mga ano. Pero most likely, gusto ko ng time alone. Kung hindi ko talaga makontrol, tulog. Or, tulog. Or, mahilig kasi ako sa, sa malamig na drinks. Yan.
Depende na sa inyo kung ano yung hiyang niyo. So, gawin mo yung mga bagay na makaka-divert para hindi kayo magalit. Kasi ayoko talagang magalit kasi nakaka-drain talaga na yung energy. Okay? So, ibig sabihin yan, tulungan ang sarili, Pisces. Pisces, may ano dito. Kung may taong hindi totoo sa'yo, may taong totoo sa'yo. Oo, dito ka mag-focus. May young person dito. Most likely kasi babae. Pero pwede din naman lalaki. Pero most of you, babae kasing energy. Na nangingibabaw talaga. Na very masunurin siya. Na basta very obedient. Na nag-uusap nga kayo tungkol sa domestic matters po. May togetherness dito, Pisces. Nakita ko dito na may kasiyahan. May kasiyahan ako nakikita dito. You're having a good time. This is good. Na-entertain ka sa mga ginagawa mo. Joy and laughter nakikita ko dito. Nagkaroon ng pagkakaisa sa grupo ng tao. Friends, family, loved ones. Okay. Fulfillment sa pangarap din. Dito ka mag-focus. Pisces. Dito ka mag-focus. Kasi maganda yan sa energy mo. Happy outcome, may promises, commitment, offer. May engagement din. At may kasal. So may grupo ng tao dito na sobrang happy. Togetherness. Reunion. Pwede din reunion po ito, Pisces. Nag-clarify pala dito. So most of it, talaga, young unmarried woman na nag-aalaga sa'yo, very caring sa'yo. Pwedeng sister mo to, daughter, friend. Pwede din naman single mother, pwede din. Basta very maalaga siya sa'yo. Kumbaga bumambawi bawi 'di ba? Kung may mga taong hindi naniniwala sa iyo, may mga taong handa kang alagaan, naniniwala sa iyo, inalagaan na yung connection. Dito ka mag-focus, Pisces, okay? Kuha tayo ng angel number, Pisces, for you. Ay, wow! Pisces! Angel number 111. Destiny, Ang ganda naman, may magaganap na ka-destiny sa inyo ngayon. Sabi pa dito, follow what you feel. Listen as your intuition helps to guide you to what you are manifesting. The inner whispers are helping you to create all that it is that you desire. Ganda. Listen, lean in, and follow your soul. To attract more blessings, let us say the power affirmation. Let us say, recite to ha to twice natin i-recite to. I-recite talaga kasi this is attracting. Okay? Okay. Life is always, focus ko ha. Sapit lang po. Focus na? Okay. Life is always happening for me. I am allowing myself to lean in to what feels good. Life is always happening for me. I am allowing myself to lean into what feels good. I-focus ko ha. I-post nyo kung gusto nyo basahin. Okay. May magaganap na naka-destiny sa iyo. Pisces, deserve mo ito. Basta makinig sa inyong sarili po, magtiwala sa inyong boses, makinig din sa inyong intuition kung pwede po. Okay? Trust your feelings instead of overthinking, overanalyzing. Analyzing po. And
Yes, makinig sa inyong intuition. Kasi alam naman natin, 'di ba, na ang intuition ay magagabay sa atin sa susunod na hakbang na pagkilos patungo sa right path, patungo sa success. Yung manifest mo, ibibigay talaga. Kasi nakatadhana naman to sa iyo eh. Oo, magagrant to basta kailangan lang po ng kilos at makinig din sa inyong intuition at the same time. Kailangan mo makinig oh. The inner whispers. Oo, tinutulungan ka dito na makuha yung desire mo sa buhay. So, your desires will turn into reality. Kaya sinasabi dito na makinig talaga sa inyong intuition, magtiwala din sa inyong boses. Kasi kung kung hindi ka maniniwala sa iyong sarili, useless din 'yan, 'di ba? Kailangan mong makinig sa iyong sarili, makinig din sa inyong intuition, magtiwala sa inyong intuition. Kailangan mo makinig kasi may mensahe talaga sa inyong intuition. Kung pwede po, kung gusto niyo po. Tulungan mo po yung sarili mo. Kailangan ng kilos ha. Kasi your desires will turn into reality. Tinutulungan ka ng universe po. Kailangan mo din tulungan yung sarili mo. Kanina pa to na mensahe na ito na tulungan mo ang sarili mo, Pisces. Para makamit mo itong desire mo sa buhay. Angel number 111. Kilos na po, Pisces. Energy po para kay Pisces. Pisces, maraming salamat po sa mga hindi nag-skip ng ads. Subscribe na po kayo sa ating channel at click bell notification para updated po kayo sa reading natin. Para po sa mga gustong magpa-reading po, comment po kayo ng personal reading and check my reply sa comment section. Pisces, bonggang-bongga. Ang ganda nito, dito ka talaga mag-focus, Pisces. You're building stability, conserving resources. Magpapatayo ka ng bahay. May structure dito. Pwede din negosyo kung any kind of structure. Pwede magpapaayos ng bahay. Or any kind of structure ha, you're creating stability. Posibleng may regalo, alok, or pamanong parating. Oh, ang ganda. Dito ka talaga mag-focus, Pisces. Matalino kayo, very hard worker. Vinavalue mo ang pera at hindi ka madamot. At magiging mayaman ka, Pisces. Kung mayaman ka na, mas magiging mayaman ka. Bakit? Marunong ka magtipid. Ingat na ingat ka sa naipon mo. Magbibigay talaga to ng financial stability sa iyo. So, this will lead you to have a financial abundance and personal growth. Marunong ka eh. Huwag mo daw kalimutan, nabigyan ng panahon yung sarili mo. Kumbaga, pamper yourself, deserve mo naman ito. Yes, conservative ka most likely kasi ang energy nyo is naka-focus sa mga ginagawa nyo sa araw-araw. Na nakita mo na yung resulta, di ba? Yung mga resulta dito, maganda. Conservative ka sa money at investment mo. Gusto mo talaga magkaroon ng financial security kaya mas kitang-kita ko yung hard work mo dito. Focus, which is good. Tama tong gagawin mo. You're saving money for the future, may specific goal ka, nag-iipon ka kasi may specific goal may gusto kang bilhin. Kaya sobrang ingat-ingat mo kaya sobrang ingat-ingat mo sa niipon mo. Okay, so sense of stability to, ang ganda ng pag-uugali mo. Yes, ang ganda ng ugali mo lalo na sa
Sana all, paghawak ng pera. Claim this wealth, claim this yaman. Yung regalo, tulong, claim nyo rin po. Dito ka mag-focus, Pisces. Huwag ka mag-focus sa mga hindi nakakabuti sa iyo. Okay? Gagawa ka ng desisyon dito. Nagpasya ka, naging honest ka sa iyong sarili. Nanindigan ka sa iyong paniniwala, nag-focus ka sa logical at katwiran kaysa sa umasa sa iyong emotion. At this is good kasi sinabi naman ng card, di ba, na makinig ka sa iyong intuition. Oh. Nakikita ko dito na kinig ka sa iyong intuition. Excuse me, kailangan ko mag-burp. Tapos kung gusto mo ng mga ideas pa, gather factual information, mag-interview, mag-research, mag-research sa internet, like self-study, oo. Tsaka na makagawa ka ng diskarte, lalo na sa inyong nagawang desisyon. Okay? By the way, ang lakas ng energy ng single parent dito. Pwedeng malaki ang kanyang influence sa iyo ngayon or pwedeng ikaw din to. Sa career and money niyo po, Pisces. Oh, wow. Makaka-receive ka ng malaking pera. Claim niyo po. Pwede din return investment to. Grabe yung happiness mo dito, oh. May promotion din ako nakikita dito. Pagtaas ng kita, sweldo, allowance, or ng iyong posisyon. Wow. May humingi ng tulong sa iyo dyan. So, this card asks you to consider helping someone. Oo, pwede sa trabaho niyo ito. Kung pwede pa, kung gusto nyo. Nakita ko naman dito tutulungan mo. Kasi you're very generous. Generous. You're sharing resources po. Nagkaroon ng pagkakaisa. Hindi ka madamot. Mahilig ka magbigay ng tulong sa kapwa mo. Okay? Ang ganda po nito. Claim nyo po. May advice ang card nyo po, Pisces, na you should take a risk and try something new. Kasi lalabas ka sa comfort zone mo. If you're serious about your goal, then you have to step out from your comfort zone. Kasi nakikita ko dito yung potential. Siyempre, ang potential, mag-work yan. Kung bibigyan mo siya ng focus, tiyaga, good intention, makukuha mo talaga tong sinasabi ditong success. Okay? So, habaan nyo po yung pasensya nyo, sipagan nyo, at wag magpadalos-dalos sa paggawa ng pasya. Okay? Kailangan mong gumawa ng konkretong plano at andito pa rin makinig sa inyong intuition. So, this is freedom. Magkakaroon ng new journey. May potential po. Basta bigyan ng kilos at pasensya. Alright, takpan ko lang kasi hindi pwede nakahubad dito. Don't you worry. I-reading ko yan. Huwag kang mag-alala ha. I-reading ko yan. Move ko lang po. Saglit lang po. Ayan. Pisces, gusto nyo bang ma-prompt kayo, ma-notify kayo, like mapanood nyo agad yung premiere ng video natin? I-click nyo po yung bell notification dyan para ma-notify kayo. Kung hindi nyo po alam, magpaturo po.
Nag-o-offer na po ako ng rush reading. Kung gusto niyo po, comment down personal reading at antayin yung reply ko. Napanood niyo na ba yung 4 na video reading niyo? Pisces, tungkol po sa inyong Mayo 2026, sa inyong first half of the month of May 2026, 3 months from now, May, June, and July 2026, at yung weekly nyo. So kung hindi pa or nakalimutan nyo, andito lang po sa channel natin, hanapin nyo po, scroll down nyo lang po. Okay, love life, self-love, partnership, and romance. Some of you excited sa coming monthsary, anniversary, or any kind of celebration na isa-celebrate nyo. This is good. Yes, ang ganda nito. May successful completion po ha, may naabot po kayo. Yes, may natapos din. Ang ilan sa inyo, may natapos na yung construction ng dream house nyo. Lahat ng mga, di ba, naging hard worker kayo. May resulta dito eh. I consider this is harvest time. Nag-celebrate kayo, which is good. Kaya in-encourage ko talaga yung mag-celebrate kayo sa mga na-receive niyong blessings. Kasi nakakabuti din talaga yan sa inyong energy. Yes, magbibigay ng positive energy flow yan. Nakakabuti yan sa inyo. And syempre, acknowledge nyo yung bigay, di ba? Acknowledge mo yung bigay ni God sa inyo. Okay? Magpasalamat. Thanksgiving. Okay. Oh, natandaan niyo yung sekreto? Andito din po siya sa tarot cards mo. May mga sekretong mabubulgar. Kung malapit to sa iyo, mag-uusap kayo. Kung hindi kayo, may energy ka sa dito na hindi kayo malapit. Like, kilala mo lang. Nalaman mo lang yung sekreto. Yes po. Kasi malakas ang iyong intuition. Diba? Ilang beses lumabas na malakas ang iyong intuition. Oh, umaapaw yung blessing sa iyo, oh, Pisces. This is good kasi may binigay ang universe sa iyo. Gift. The divine is offering you a new love. Pwedeng you love yourself more, may bagong kaibigan, bagong kasamahan, pwede din bagong relasyon to. Na magbibigay sa iyo ng love, peace, and happiness sa iyong buhay. Ang ganda naman. Claim niyo po. At magkakaroon ng renewal sa love. Very supportive kayo at mahal-mahal niyo ang isa't isa. Masaya kayo ngayon. Dahil masaya kayo ngayon, nagkaroon ng positive emotions flow. Pwede din may buntes po or the arrival of a new baby. Okay, so pagyamanin niyo po yung blessings na binigay sa inyo. Pisces, see you tomorrow. Maraming salamat.